Ayan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Ito po at muli nagbabalik ang inyong lingkod, God's Press TV. Ito po ang issue. Ito po ang malaking issue ngayon, etong December. Bago man lang umalis ang 2024 at dumating ang 2025, ay humabol pa ang issue na to. Ito yung national budget na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. na national budget para sa 2025. Duda-duda po at maraming Pinoy ang hindi sumasang-ayon dahil napakalaki po ng budget na to na maabot ng 6.326 trillion pesos. Pero ang tanong naman ng mga taong bayan, saan na naman ba mapupunta ang pera na pinirmahan ni Pangulong Marcos? Saan na naman ba mapupunta ang budget na to para sa 2025? Nung nakarang taon, ano bang project ang nakita nating pruweba na nasimulan? Ang laki-laki rin ng budget nung nakaraan. Pero asan yung mga project na ticket ng project na ipapakita ng gobyerno ito? Kaya dito po sa video ito, malalaman po natin kung ano pa ang mga detalye na pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ito po at welcome po sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, God's Press TV. Kaya bago po natin ituloy ang video, ay mag-intro po muna tayo. Ayan po, heto na po ang video at simulan na natin. Dito po ibabalita ang tungkol sa pagpirma ng budget para sa 2025 national budget. Para sa subsidiya ng PhilHealth. Tila pampalubag loob naman daw ang pagvito ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang alokasyon ng pondo. Ayon sa ilang eksperto, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Halos 6.33 trillion pesos ang inaprubahang pambansang Ayan po, 6.326 trillion pesos. pondo para sa taong 2025 o ang General Appropriations Act. Nilagdaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Mas mababa ito kumpara sa orihinal na bersyon na 6.35 trillion pesos. Vinito o tinanggal ng Pangulo ang higit 194 billion pesos na alokasyon na hindi naaayon sa prioridad ng gobyerno. Ito po yung hindi ako naniniwala na hindi naaayon sa priority ng bansa. Unang-una, meron silang sinisingit na unprogram. Ito yung baka makapupunta sa mga ayuda, akap. Yan yung mga yung mga pinangsisingit nila. Kung bakit lumalaki ang budget. Talagang nilakihan nila ang budget para may makupit sila sa mga budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos. There were calls to veto the entire budget and to revert to Yan po, binito ni Pangulong Marcos. a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels. Kabilang sa navito ang 26 billion pesos na alokasyon para sa DPWH at ang higit 168 billion pesos na unprogrammed appropriation. Para sa akin, napakalit pa rin tapyas yan. Dahil kung utusin trillion yun. 26 billion lang. Tapos tinapyasan nila ng 168 to 40 billion. Mga unprogram appropriation. Napakalit pa rin yan. Dahil yung trillion na budget na yan, sobra-sobra na yan.
Hindi raw kasi yan sumusuporta sa 8-point socio-economic agenda ng gobyerno. Pero may nakikitang mali riyan si dating Finance Undersecretary Shelo Magno. So parang pakonsuelo de bobo lang po talaga yung ginawa ng presidente na kunwari hinimas-himas yung budget at kunwari ay responsive. Tama. Hinimas-himas. Pakansuelo de Bobo. Eh kung tutusin, nandiyan na sa paligid niya yung mga crooks. Nasa paligid niya yung mga buhaya. Ang lalaki ng kukunin niya mga yan. Inalmahan din ito ng budget analyst na si Zaiza Suzara. Pinapakita lang talaga nung ginawa nila. Sinubukan lang nilang iwasan yung possible constitutional violation. Yan lang naman essentially yung ginawa nila. Hindi naman naibalik ang 10 billion pesos na kinalta sa Department of Education. Pero ang education sector pa rin ang Tingnan nyo. Ang laki rin ng kinuha sa Department of Education. 10 billion. Imagine nyo, billion yan. Hindi yan thousand, hindi yan million. Ilang zero rin ang talagang digits niya. may pinakamalaking pondo sa 2025. Yan ay dahil sinama sa 1.05 trillion pesos na pondo ang state colleges. Sa bagay, ang education ay may libreng tuition yan sa mga estudyante. Kailangan nilang mabayaran yung mga libreng education yan sa mga estudyante. Napakalaki pa rin ng 1.055 trillion. Nandiyan dyan yung mga isinisingit na program. Natandaan nyo pa nung sinabi ni Inday Sara na merong nanghihinging congressman sa budget ng DepEd. Hindi siya pumayag. Isang congressman na yun, nagtatanong sa speaker kung magkano ang makukuha niya sa DepEd. Talagang totoo po, mga nadiskubre ni Inday Sara, ito po, And universities, SHED, TESTA at iba pang institusyon. Pero ayon kay Magno, isa na naman itong paraan ng korupsyon. teka, sandali lang. Napansin nyo, wala yung AFP, wala yung modernization nila dyan. Wala silang budget. Ano nangyari? Napaka-importante po naman sa AFP ang modernization. Dapat may mga budget sila dyan. Dapat mas malaki ang budget nila dyan. Naghahangad tayong sandatahang lakas natin. Sandatahang na sundalo ng pahimpapawid, sundalo ng pandagat, at sundalo na lupa. Dapat mabigyan din natin ng magandang budget ang mga yan. Kaya ang tanong dyan, bakit wala ang AFP? Tapos lalong-lalo na talagang controversial ang PhilHealth. Wala dyan ang PhilHealth sa mga listahan. Ang state colleges and universities, SHED, TESTA at iba pang institusyon. Pero ayon kay Magno, isa na naman itong paraan ng korupsyon. Para paliitin, minus yung convergence projects. Yung convergence projects, yan po yung mga, dyan mas marami yung insertion ng mga politiko. Nandyan po yung mga roadworks, flood. Ayan po, yung mga insertion na sinisingit ng mga politiko. Yan yung hinihingi nila na nangyari halimbawa sa DepEd. Imagine, kaya sila merong pera para sa kanila humingi ang mga pasyente na sinatawag na MAIC para gusto nila sa kanila lumuhod para pagdating ng araw ng eleksyon, sila ang iboto. Control. Tuluyan namang hindi binigyan ng pondo para sa subsidiya ang PhilHealth. Malaki pa naman daw ang reserved funds ng ahensya at madadagdagan pa ang kita nila sa investments. Nako, talagang kumbagay, hindi pa dumarating ang pera, inuhusgahan na nila. Parang yung mga itlog, binibilang mo na, pero hindi pa sisiw. Paano kung naging bugok? Paano kung hindi kumita sa investment? Diba? Yan ang dapat nilang isipin. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim.
In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Pagdating naman sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, meron pa rin naman daw nito sa susunod na taon. Pero may susundin ng guidelines sa DSWD, DOLE at NEDA. Pero duda riyan ang isang eksperto. Posibleng Tama. magamit lang daw ito sa politika. Oo. Ginagamit naman talaga sa politika. Election na eh. Yan ginagamit nila pang ayuda. Yan yung, syempre, pagdating na eleksyon, kailangan iboto nyo. Kaya para sa mga nagboboto tanggapin ninyo pero dapat iboto nyo ang nararapat. problem is not the ayuda being used, it's not ayuda being dispensed. The problem is ayuda being connected to the patronage motivations of politicians. Kasunod dito, pinag-aaralan ng Makabayan Block ang susunod na aksyon kung Ito kahit paano hahanga rin ako rito sa Makabayan Block. May paninindigan sila. Talagang matagal na nilang gustong gustong alisin yan. Yan ay pinaglalaban nila ngayon. kailangang questionin ang budget sa Supreme Court. Pero ngayon pa lang, duda ang Malacanang na uusad yan dahil totoo naman daw na pinag-aralan ni PBBM ang budget. Maniwala ako. Samantalang parang puppet ang Pangulo natin ngayon. Sunod-sunuran lang din sa pinsan niya, sa speaker. Tingnan nyo nga, nasa likod niya agad nung pinipirmahan yung budget. Mabilis nilang nauto ang Pangulo eh. He's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Maglalong si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Nako, sapat to. Imagine, yung pagmumura ni Pangulong Duterte. Talagang maraming nagawa kahit nagmumura yon. Maraming project na nagawa yon. Etong isang to magkano kaya nakuha nito? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ito po, hanggang dito na lamang po. Para sa akin, napakalaki ng budget na inilaan sa 2025. Ang talagang nakapaghinala, parang nakakahinala talaga na kung saan mapupunta ang pera na napakalaking perang ito. Talagang shoot lang siguro to sa bulsa ng politiko. Pero ito po, may babasahin lang po kaya sa mga comment about dito sa nangyayari ito sa budget na 2025. Ito po, at sabi niya, may balita na beto sa budget. Mukhang pirma lang na balita. Nako, excited ang lahat pag eleksyon din yan. Tama. Tinama nila sa eleksyon eh. At ito po, ngiting tagumpay na naman sila. Kita nyo, sa picture pa lang sa picture nung nangyari sa pirmahan. Talagang titig na titig sila. At ngiting-ngiti habang pinipirmahan ni Pangulong Marcos. At ito naman po, grabe naman yan, ang laki. Saan kaya yan gagamitin? May malaking tayo sa likod. At eto pa, Ayan po, handa na si Romualdez at mga alagad. Walang kahirap-hirap na pera na naman yan, guys. Ubos ang kaban ng bayan, sigurado. Sa bulsa lang mapupunta to, ubos to sigurado. Ito na ikababagsak ni Junior. Malamang, pag eto, walang project na ipinakita si Pangulong Marcos at walang naibigay, eto na yun. Eto na yung masasabi natin pagbagsak niya. Eto po, more LV and Lamborghini. Nako, sigurado yan. Nung nandun si Kimbo, nakadungaw. Yan po, dungaw pa si Madam Chair at si Room. Pambon naman po para sa taong bayan. Kahit po 20 pesos na bigas lang. Okay na. Okay na yan sa may hirap. At least meron. Yung 20 pesos, hindi po natupad. Ito, nangihingi ng 20 pesos. Bro, na. Ha ha ha. Crocs are very excited. Tama, excited yung mga Crocs
Nakadungaw sila, nakatitig sa pinipirmahan ni Pangulong Marcos. Tuwang-tuwa ang mga crooks sa palasyo. Yan, yung mga nasa paligid ni Marcos, tuwang-tuwa. At heto po, nakanganga sila at naglalaway. Mga bunganga sa trillions pera na taong bayan, kaya happy ang New Year nila. Talagang happy ang New Year nila. Kasi imagine, may makukulimbat na naman sila. Pinakahihintay ng mga crooks. Ito po yung pinakahihintay daw ng mga crooks. Straight to the pocket. Tama naman na diretso at shoot na shoot sa bulsa nila yan. Paldo-paldo na naman ang mga bulsa ng mga mambabatas, kawawang taong bayan. Tayong mga nagbabayad sa buwis, ang kawawa. Ang mga may hirap, lalong naghihirap dahil wala na pong pera at wala nang budget ang taong bayan, ang bansa natin. Ito po no, present si Madam Chair at mga congressman, pati mga senador na nakaabang sa budget. Tiba-tiba na naman yan po sila. Tama po. Nandiyan po yung Senate President, nandiyan po yung Speaker, at mga alagad nilang mga senador at mga congressman. Ngiting tagumpay na naman ang mga nakapaligid kay Junior. Madali kasing nauuto si Junior, si Pangulong Marcos. Talagang madali siyang hindi niya, ewan ko lang kung talagang pinag-aralan niya raw. Eto, bilyon na naman. Hindi po biro ang bilyon. Bilyon na naman daw po. Punong-puno na naman ang mga bulsa ng mga politikong crooks. Tama po. Punong-puno na naman ang bulsa ng mga buhaya. Ito ang panghuli. Nakadungaw ang mga kagalang-galang na magnanakaw. Sakit. Totoo naman. Ano nga ba ang nangyari? Wala nang nangyari. Imagine yung flood control. Walang nangyari. Kaya galit na galit ang taong bayan eh. Lalo na sa mga baha. Yung mga biktima ng baha. Sigurado galit na galit yan. Kaya heto po, hanggang dito na lamang po. Yan po lahat ang mga detalye sa bidyong ito. Narinig po natin ang balita at napanood po natin ang buong video. Kaya hanggang dito na lamang po, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.